At hindi rin nagpatalo ang Tecno. Maglalabas din sila ng murang flip phone dito sa atin at ito yung Tecno Phantom V Flip 2. Halos isang linggo ko rin ginamit to at sasabihin ko sa inyo ngayon yung mga bagay na nagustuhan at hindi ko nagustuhan base sa naging experience ko. Bago yon, subscribe muna para maka 500k na tayo at follow nyo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mga short reviews pa namin. Okay, so para maiba naman, pros and cons pa rin tayo mamaya, pero umpisahan muna natin to sa mga features na makukuha natin kapag nag-flip phone tayo. Para magka-idea na rin kaagad kayo kung swak ba sa panlasa nyo ang mga flip phones. So, una muna, eto simple lang naman, pero satisfying yung clamshell clap experience or yung mismong pagbukas at pagsara ng phone natin. Legit na nakaka-enjoy yung tipong i-unfold mo yung phone mo pag gagamitin mo na, tapos i-fold mo pagkatapos. And ganito pa yung tunog. Hindi ako sure kung kasasawaan ko yan over time, pero sa ngayon, satisfying yan para sa akin. Downside nga lang kapag mayat maya mong binubuksan yung phone mo, like for example, meron kang kachat, tapos mahaba yung chats nyo, chika-chika kayo, ganun. Kasi naranasan ko, well, hindi chika to para lang klaro. May kausap ako, magka-chat kami, at pareho naman kaming may ginagawa rin, di ba? May trabaho, so siguro every 2 to 3 minutes yung reply namin. So, ang nangyari, nag-chat, edi bubuksan ko ngayon yung phone. Kasi pag mahaba yung i-reply ko, hindi para gamitin tong cover screen. Makipot. Okay to kung mga quick replies lang yung gagawin mo or mga short messages. Yan pwede. Like, okay, sige pre, wala rin akong pera ngayon eh. Mga isang buong sentence yan, pwede naman yan. Pero pag mahaba, main display talaga yung gagamitin mo. So, eto na nga, nag-chat. Bubuksan ko, reply, tapos sasara ko kasi mga 2 to 3 minutes pa nga yung reply eh. Nag-chat ulit. Bukas, sara, bukas, sara, bukas, sara. Ganun yung nangyari sa akin last time. Pero, pwede rin namang hindi saran. Actually, may isang nagtanong din ito sa comments, dapat ba talaga naka-fold para i-lock yung phone? Or pwedeng gamitin na lang yung power lock button to lock, then hayaan na lang na unfolded? And yes, pwede naman na pindutin mo na lang to para i-lock at hindi mo gagamitin. Pero para sa akin, okay lang yan kung nasa table ka, nasa bahay ka, or nasa safe na lugar yung phone mo. Kasi, syempre, iniingatan natin dito yung main display. So, kung sakaling gagawin ko yung sinabi mo na lock dito, tapos rekta sa bulsa or sa bag, pwede siyang madaganan, maipit, o di kaya ang pinaka pwedeng mangyari niyan, magasgasan kapag may mga kasamang susi o barya sa bulsa or bags natin. At hindi rin maganda yon kasi nga hindi pwedeng tayo ang magpalit ng screen protector dito. Tipong bibili ka lang sa kanto tapos papapalitan mo, hindi pwedeng ganon. Service center pa ang punta natin kung magpapalit tayo ng screen protector. Kasi kung tayo lang, may possibility na ma-damage natin yan at hindi na gumana ng maayos. Now, hindi ko naman sinasabing madali itong masira. Ganon din naman yung ibang mga flip phones kahit pa mga high-end yan. Ang pinupunto ko lang, syempre mas fragile pa rin yan kumpara sa mga normal na phones natin. So kung pwede namang mas ingatan, ingatan natin. Number 2 na pwede mong magawa gamit ang flip phone, at eto yung paborito ko, selfie gamit ang main camera. Since meron nga tayong cover screen dito at magandang cover screen pa yan, mas maayos tayong makakakuha ng selfie gamit yung main cam. Lalo na uso ngayon sa mga Gen Z, di ba? Yung 0.5 tapos ginaganyan-ganyan nila. Eto sakto, makikita mo pa yung sarili mo sa cover screen. At nasabi kong paborito ko to kasi nung pumunta kami ng Italy, ang plano ko talaga kumuha ng camera samples sa lahat ng camera. Ang kaso, hindi ko namalayan na hindi ko pala nagamit yung front-facing camera kasi every time na gusto kong mag-take ng selfie, pag hugot ko sa bulsa ko, hindi na para i-unfold at gamitin yung front-facing camera para mag-picture. Mas madali yung pagbunot ko, open ko na lang kaagad yung camera app dito sa cover screen. Then take a picture using the main cam. And bukod dun sa mas madaling gawin yon, mas magiging maganda rin yung quality ng photo. So, tingin ko talaga, kung ikaw yung tao na mahilig mag-selfie, matutuwa ka sa mga flip phones at dapat mo talagang i-consider. Number 3, since pwede nga natin tong iset sa iba't ibang angles, pwedeng ipatong natin to sa table para
makapag-take ng pictures, no need for tripod na, at turn on mo na lang yung gestures para makapag-take ng shot. Number 4, kapag flip phone, syempre hindi pa yan gaanong laganap sa Pinas. So andyan pa rin yung, uy, ang angas ng phone ito, oh. Mga ganon. Number 5, pwede kang kumuha ng videos na parang naka-camcorder. Actually, may mga filters din dito na magagamit lang natin kapag ganito tayo kumuha ng videos. And personally, hindi ko gusto yung ganitong style ng pagkuha, pero nagustuhan ko yung video filters. Number 6, yung portability, kasi nga nafo-fold. Pero depende yan sa bulsa, kasi syempre kakapal din naman yung phone. Parang normal na phone lang din naman siya na tinupi. Tapos, yung isa pang pwedeng mangyari dito sa flip, less screen time. Dahil nga meron pang extra step bago natin ma-open yung main display, hindi tayo agad-agad madidistract or matetempt na mag-open ng social media app at mag-scroll-scroll for hours. Now, of course, depende pa rin sa tao to, kasi kung medyo adik-adik ka, baka nga kahit dito sa maliit na screen, mag-TikTok ka. Kasi pwede naman. At dahil nasa screen na rin naman tayo, pag-usapan na rin natin yan. Dalawang displays, parehong maganda. Yung cover screen, malaking improvement kumpara sa cover screen ng unang Tecno Phantom V Flip na parang smartwatch lang. Ngayon, 120Hz AMOLED na yan, smooth, maliwanag, mas malaki na rin, and mas marami ka na rin pwedeng magawa. Kahit YouTube nga, pwede mo na rin buksan dito. At ginawa ko yan nung nakinig at nanood ako sa isang video podcast, so tingin ko okay siya sa mga ganon. Very customizable din, may mga shortcuts na pwede nating palitan, and meron ding mga pets tulad sa ibang mga flip phones. Yung main display naman maganda rin. Actually, LTPO panel to, at tulad nga ng makikita nyo dito, kaya niyang bumaba hanggang 10 Hz para makatipid sa battery. Solid for watching videos, naka-widevine L1 na rin sa Netflix, syempre. Dual speakers, malakas din, klarong maririnig yung mga dialogues sa mga pinapanood natin. No problem sa brightness, visible kahit nasa labas tayo. Smooth 120Hz refresh rate din, responsive, at very minimal lang din yung crease dito sa gitna. Hindi na rin talaga pansin pag gamit mo na yung phone unless hahanapin mo talaga, aanguluhan mo, o di kaya ikakapain mo. So, magandang display overall. Take note nga lang na mahaba talaga to. Almost 7 inches na pahaba. Hindi siya mabigat, which is good, pero hindi siya gaanong balanse sa kamay, so may konting sanayan na mangyayari. Usapang performance, again, MediaTek Dimensity 8020 chipset, 8 gigs of RAM and 256 gigs na internal storage. And sabihin ko na agad, hindi to gaming phone, so kung gamer ka, may mga mas magagandang options pa para sa'yo. Okay lang to sa mga tulad ko na hindi na rin talaga naglalaro ng games, more on Google Docs, Google Sheets, Drive, Calendar, mga social media apps, Foodpanda, Grab, Lazada, Viber, mga banking apps. Yan mga yan na lang yung ginagamit ko sa phone ngayon. So kung katulad kita, wala namang problema dito. Kaya niyang i-run ng maayos yung mga yan. Gaming lang talaga ang hindi ko maire-recommend kasi may posibilidad na mag-init to ng sobra. Actually, kung gagamitin mo nga rin to outdoors or sa mainit na lugar, makakaramdam ka rin ng pag-init. So, yan yung isa sa mga cons ng phone na to. Battery life is good. Malaking battery yung nilagay nila dito, 4,720 mAh. And yes, syempre mas maliit pa rin kumpara sa mga normal na phones natin na usually 5,000 mAh. Pero pag tinignan natin yung ibang mga flip phones, latest ng Samsung 4,000 mAh lang, latest ng Oppo 4,300. So, malaki na to. At nakita ko rin naman na sapat talaga for a day of use yung battery dito. Yung mga social media, productivity, shopping apps, tsaka camera yung gamit ko, kayang itawid yung isang buong araw. Na pwede mo pang ma-extend kung yung cover screen ang gagamitin mo sa ilang mga apps. Tulad nga nung sinabi ko kanina na for video podcast, pwedeng cover screen na lang instead of the main display. Mas makakatipid ka sa battery kapag ganon. Charging natin, mabilis din. 70 watts yung supported na charging speed. May kasama na rin yung charger sa box at less than 50 minutes lang din yung charging time from 10 to 100%. Tapos sa camera, 50 megapixel main, 50 megapixel ultra-wide, and 32 megapixel selfie cam. Ito yung mga photos na nakuha namin gamit ang main cam and pasado rin talaga. Sharp and detailed photos, buhay na buhay yung kulay. May mga pagkakataon pa rin na naboblown out yung shot, lalo na kapag tipong against the light yung kuha, syempre. But overall, magandang photos yung makukuha natin dito. Hindi ko masasabi na ito yung best camera phone under 30,000 pesos. Pero dahil nga pwede natin gamitin yung main camera pang selfie, masasabi ko naman na one of the best to kung pang selfie ang habol mo, lalo pat maganda rin yung kuha sa gabi. Actually, isa rin talaga to sa mga pwedeng ipagmalaki ng Tecno sa mga phones nila. Goods talaga yung night mode ng karamihan sa mga phones nila kumpara sa mga kakumpetensya. At makikita nyo naman yan dito. Hindi ko makukuha yung ganitong klase ng selfie sa gabi
kung front-facing camera lang ang gagamitin ko. Kahit pa front cam ng iPhone yan. Ultra-wide naman is also good, usable, decent photos, goods na for social media postings. Tapos eto naman yung kuha gamit ang front cam sakaling gagamitin nyo. Pero again, malamang magamit nyo lang to kapag meron kayong ka-video call. Sa videos, pwede tayong mag-record hanggang 4K 30fps sa parehong main at ultra-wide. May ultra steady mode naman or EIS sa 4K resolution. Kaya lang, pansin ko na naglalag kapag naka-turn on yan. So, hindi pa rin natin magagamit yan sa ngayon. Also, after 20 seconds of recording, binababa ka agad nito yung brightness ng screen para maiwasan yung pag-init. So, sana ma-improve pa ng Tecno tong mga to through software updates. Ito naman yung video quality kapag naka-turn off na yung ultra steady mode. 4K din yan. Medyo maalog nga lang dyan, so dapat talaga steady yung kamay natin. Pero at least, hindi na malag tulad nung sa kanina. At tulad nga pala sa mga photos natin kanina, goods din yung quality kahit gabi. Okay, so eto naman yung video quality gamit ang front-facing cam. Hanggang 2K 30fps lang tayo dito. Nakakapanghinayang na wala tayong 4K. Meron kasi yung ibang mga kapresyo. Pero eto sa totoo lang, pag gamit mo na tong flip, most probably pang video call na lang tong selfie cam. Kasi kung magva-vlog ka, yung main camera plus yung cover screen talaga ang gagamitin mo na meron namang 4K 30. Software natin, iOS 14 based on Android 14. Good software naman to, lots of extra features and very user-friendly. Konti lang din yung bloatwares kumpara sa iba, pero hindi ko nagustuhan yung pop-up ng Lazada kapag nag-unlock ako kasi sobrang dalas talaga. Siguro sa 10 unlock ko, mga 6 na beses siyang lalabas kahit na naka-turn off naman lahat ng notifs ko sa Lazada. May partnership yata sila which is annoying para sa akin. Kaya in-uninstall ko na lang yan, be. Yung nang inaano-ano ako. Sa build and design, maganda rin talaga. Ang ganda nitong green and gold color combination na ginawa nila. At feeling ko babagay sa mga mahilig magsuot ng gold accessories. And meron ding kulay gray kung gusto mo ng simple lang. Naka-metal frames, mukhang maganda rin yung hinge. Pwedeng magstay sa iba't ibang angles na sineset natin. Tapos, dahil nga nasubukan ko rin yung unang flip phone nila, pagka-unbox ko nito, ramdam ko na rin kaagad na mas solid yung gawa nila dito ngayon kumpara dun sa una. Actually, malaking improvements din talaga kumpara doon. So, ang wala dito na napansin ko ay official IP rating. Kaya, ingat-ingat talaga dapat. Yung mga nagdadala ng CR sa phone, mga nanonood ng anime, iwas-iwas at baka mabasa. Para sa iba pong mga features, may Wi-Fi 6, okay din yung signal sa talk and text SIM card ko, good haptic feedback, tapos yung side-mounted fingerprint scanner, 2 registrations yung ginawa ko sa isang daliri para mas mabasa ng maayos. Okay, so available na for pre-order itong Tecno Phantom V Flip 2 sa mga physical stores ng Tecno. At eto yung mga freebies nila kapag nag-pre-order kayo. Sa mga hindi naman naabot, ito yung makukuha nyo. At pwede rin daw itong i-home credit at 0% interest for 18 months. Sa online naman, i-offer nila to sa TikTok Shop for 27,999 sa December 6 yan. Pros and cons ulit tayo para sa mga bagay na nagustuhan ko dito. Nagustuhan ko yung build dahil malaki yung naging improvements kumpara dun sa unang Phantom V Flip. Maganda yung main display at halos hindi na rin talaga halata yung crease. Yung cover display, ganun din. Mas marami ka na rin pwedeng magawa dyan ngayon. Good performance for day-to-day tasks. Good sounding speakers din. Malaki yung battery para sa isang flip phone. Mabilis mag-charge at nagustuhan ko yung quality ng main camera, maganda kahit sa gabi. Tapos big plus pa na pwede nga natin yang gamitin pang selfie. Pero tulad ko, tulad mo, at tulad nating lahat, hindi to perfecto. So, eto yung mga cons at mga bagay na pwede pa nilang i-improve sa susunod. Walang IP rating, so dapat ingatan. Umiinit, so hindi talaga for gaming. Yung ultra steady mode sa 4K resolution, hindi pa maayos tulad nga nung nakita nyo kanina. And yung software support, hindi pa sinabi ng Tecno kung ilang years. Pero sana galingan nila, lalo pat paminsan-minsan, may mga may encounter din talaga tayong bugs sa mga foldable phones. Kahit nga sa 100K plus na foldable ng Samsung, bihira, pero may na-encounter pa rin akong bugs. Now, sa pricing naman, sa totoo lang, ang gandang presyo nung 28,000-29,000 pesos kapag naka-promo kasi decent flip phone talaga to. Na tipong hindi mo masasabing chipipay na flip phone. Hindi ganun eh. May pagka-premium din talaga siya pag gamit mo. So, okay sa akin yung 28-29K. Pero ang isang problema na nakita ko ay yung kakumpetensya nito na Infinix Zero Flip na may mas mataas na storage and selfie cam. Kasi konting-konti na lang yung idadagdag mo para doon.
1 to 2,000 pesos. Tapos sa physical stores naman, mas mahal pa to since 35K nga raw yung SRP. So siguro ang magiging advantage lang nito pag offline mo kinuha yung home credit na 18 months installment offer nila and yung mga freebies na rin. So yun, let me know sa comments kung anong tingin mo sa phone na to. Pag-usapan natin. Link sa description kung interesado kayo, at para sa iba pang mga Tecno phones na na-review ko, click mo lang tong mga to.